Hi guys! So today, tuturuan namin kayo kung paano mag-download ng Apache NetBeans sa Google. So let's start. First, open nyo muna yung Google, then select this. Tapos, isearch nyo lang dito is Apache NetBeans. Ito yung, pagka nakita nyo to, ito yung unang lalabas. So, pindutin nyo lang to. Then next, may andito sa right side yung download. So, click here. So yeah, after that, pindutin nyo tong latest release. This one, download Apache NetBeans 23. Then after that, so ito, marami kayong makikita rito. Binaries, platform independent, and installer and packages. So ang pipindutin nyo dito is yung pinaka-una. So after that, ito naman, yung link na nakalagay sa pinaka-unahan. So let's click it. Then boom. Ayan, waiting na lang natin i-download. After ma-finish, yeah, let's see. So ayun, malapit na matapos. Hintayin na lang natin. Yan, after that, wait. Pindutin nyo lang yung dinownload nyo. Then, ayan na siya. Hintayin lang natin. Ayan, pindutin nyo lang yung next. Then, ayan, huwag nyo na basahin yan. And accept the terms in the license agreement. Check nyo lang yan. Then, next. Then, ayan. Next again. So, ayan, install. Install lang natin. Wait lang natin, guys. Ayan guys, tapos na. Then, pindutin natin to finish. Then, hanapin natin siya dito. And, ito na siya. Let's open it. Yun. So, ito na siya guys. Good day everyone, my name is James Nathaniel Vista and today I'm gonna teach you how to use if-else statement. So, if-else statement. Ano nga ba ang if-else statement? If-else statement is a fundamental control structure in programming that allows you to execute different blocks of code based on certain condition. It evaluates a condition and if true, execute the corresponding block of code. And if false, it can evaluate additional condition or execute an alternative block. So, magta-try tayo ng if else statement. So, pinakamadaling gawin para sa if-else statement is positive, negative. Yan. Or, lagyan na din natin ng 0. Yan. Para may trail din. So, yan. Unang-una is if. So, ang variable ng ilalagay nating number and greater than 0. Ayan. Wait. May kulang. Ayan. Oops. Ayan.
Then dito, system dot out dot print. Alin. So, ba't nga ba natin, the number, wait lang, the number is positive. So, bakit nga ba ganyan, guys? So, kung ang number natin na nilagay is mataas sa 0, kahit sabihin natin 1, 2, 3, and 4, ang lalabas dyan is negative. Yan. Kasi, true ang ating condition. Tama nga ba? Basta tama yan. So, dito naman tayo. Unahin na natin ang negative. So, ang lalagyan natin is else if. So, yan yung variable ulit. Boss is less than 0. So, yan. So, lagyan din natin ng system dot out dot print ln. Yan. Then close, open and close. Yeah. The number is negative. So, yan. Then yung pang-close natin. So, syempre, di ba nga sabi nga natin, lalagyan natin ng 0 para medyo may thrill naman. So, ayan. Sa pagganto nga pala guys, kahit ilang else if yung gawin nyo, pwede. Yes, pwede po. Kasi ito yung false. So, kumbaga, pwede nga ba? Hindi ko rin sure. So, pero ang pagkakaalam ko is, pag ganito, if wala dito sa unang else if, mapupunta siya sa pangalawang else if. So, ganun. Ganun ang labanan. Yes. So, ayan, boss. So, dito naman tayo sa 0. So, double, equal, then 0. Ayan. Wait, lagyan natin ang ito. Tapos, system, dot out, dot print. Ayan. So, dito naman is, lagyan na natin the number, 0 na lang. 0. Ayan, para hindi agaw masyado sa space. So, ayan. Okay na tong, sabi ko nga sa inyo, diba guys, mas madali gawin ang, mas madali ang if-else if ang gagawin mo is positive, negative. So, ayan. Try natin guys. Ayan. So, unahin natin is 5. Ayan. So, ano nga ba lumabas, diba? The number is positive. So, tama tayo. Ang condition na, true. True ang lumabas. Ayan. Then, dito naman tayo sa false. Or, sa else natin. Sa unang else natin is, sabihin natin negative 5. So, yun lumabas. The number is negative. So, how about 0? Baka sabihin nyo kasi hindi gumagana kasi pangalawa na tong else if na to. Hindi guys, maniwala kayo man sa akin. Gagana yan. Ayun, nag-adds. So, if mga panggamit nyo is pang code, dito na kayo, pag nagko-code kayo gamit ang cellphone, dito na kayo sa decoder guys. Marami lang siyang adds. So, yan, sa 0 na tayo. 0. Ayun. Diba? So far galing. Thank you guys. So, move na tayo sa pangalawang topic. Let's go! So ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay switch statement. Ituturo ko sa inyo ang basic na kailangan nyo matutunan sa switch statement para magawa nyo itong magawa na maayos. Ano nga ba ang switch statement? Ang switch statement ay ginagamit para magpili na option base sa value na isang variable. Parang tinatanong mo siya na
alin sa mga option na to ang tumutugma sa value ko. At kung may match, yun ang pinapakita. Tuloy na tong example code na tong ginawa ko. Nakalagay dito, switch month. Sabi dyan, bali sa ano natin kanina, sa month na to, alin sa case na to ang tumutugma sa value ko. Kasi nanghingi ako dito ng value eh. Sabihin natin, sige, run natin. Month is 9 and day 13 and year 2006. Ayan, lumabas. 9 is equal sa September. Hanapin natin dito ang case 9. Case 9. Ayun. Wait lang, nag-error. Ito, case 9. Nakalagay, case 9. Ang month word ng case 9 ay September. Bali, tama lang siya sa lumabas na output dito nung nirun natin. At para mas maintindihan nyo, ang case keyword ay itong mga to. Ay, yung mga yan, dapat unique yung mga yan. Hindi pwedeng nagkakapare-parehas yung mga yan. Tingnan natin pag nagkapare-parehas sila. Ayan, mag-error. Duplicate case label nakasulat. Kaya kailangan unique yung mga yan. Ayun yung mga possible na lumalabas. Tapos kung napapansin itong break keyword na to, bawat case natin ay meron tayong break para maiwasan natin magka gulo-gulo yung code natin. Kasi ang ginagawa niyan, pinapahinto niya yung program para siyang pinapahinto niya yung program na agad pag binabasa niya to para hindi na siya magtuloy-tuloy sa hanggang baba. Halimbawa, itong case 1, kapag walang break yan, mga yan, lahat yan, magtutuloy-tuloy lahat yan, magraran lahat yan. So, kailangan natin iwasan yung mga yan. So, tapos, ang ano naman, try natin pag walang break. Ayan, try muna natin yung dalawa. Try natin yung 1 kasi walang break. 13, 2006. Ayan o, nagtuloy-tuloy siya. Naging March siya kasi pag binasa niya to pababa, switch month, una niya binasa ang case 1, ayun, tumama. Hindi yung naging laman ng variable na month word ay January, pero dito sa baba ng natin wala tayong break, kaya tumuloy-tuloy na siya, kaya pumunta siya sa case 2 at napalitan na naman yung month word niya na February, wala na naman break. Tumuloy na naman siya sa case 3 at ang laging laman niya ay March. Ito dito naman sa case 3, meron tayong nilagay na break, kaya hindi na siya tumuloy sa baba. Kaya ito, system.out.print month word yung March, itong March na yan, tapos yan, day, year, at yung huli, ang default keyword. Yung default keyword ay ginagamit siya para tumigil agad ang switch pag may matching na case. Kung walang break, patuloy siya sa susunod na case. At dito naman, pasimplihin natin explanation. Sa default keyword, para siyang, kung alam nyo na if-else, para siyang else sa if-else, pero sa switch statement, default ang tawag sa kanya. Dito sa default, kapag yung month mo na value mo ay wala sa mga to, hindi case 1, hindi case 2, hanggang case 10, hindi case 11, hindi case 12, dito na siya mapupunta sa default. Dito, kapag yung wala sa pagpipilian yung mga, wala sa case yung mga nilagay mong value, dito na talaga siya pupunta. Ito yung magraran sa kanya. Dito hindi mo na kailangan ng break keyword kasi nasa dulo na siya diretso na siya. Diretso magtatapos na yung switch statement natin at next code na siya, dito na. Ayun lang. Sa tingin ko, nakapaliwanag ko naman ang lahat. Pero itatry natin magtatry tayo ng ibang code.
para mas maintindihan natin. Yan. Yan, okay na yan. Yan. Dito, import tayo ng scanner. Not scanner. Yun, mali pa spray. Yan. System. Out print line. Enter number. Tapos yung scanner natin, scan yung scanner. Tem.in. Yan, tama lang ba? Para meron. Wait lang. Ano yung error? Yun, util. Yan, yan. So, dito. String na lang natin. String number scan at next line. Dito na tayo sa switch statement. Ang pag-declare ng switch statement ay ilalagay natin yung switch open parenthesis, at dito naman sa loob ng open and close parenthesis na yan, dyan natin ilalagay yung sinasabi nga natin yung mga gagamitin nating variable, at ayun yung number. Ayan, at lalagay natin siya dito ng tawag yan, parang ayan, curly braces na lang. Ito yung block of code natin sa switch statement. Dito natin lalagay sa loob. Yan, switch, mali nga, switch. Yan, dito naman sa loob natin lalagyan natin siya ng case keyword. Ano ba yung unang case keyword natin? Negative 1. Sige, 1 na lang. 0, 0. At lalagyan natin ng colon pagkatapos ng case. At maglalagay na tayo sa baba ng lalabas kung anong gusto nating mapalabas, kung case 0 yung value ng 0 natin. Template out print line 0. Yan. Case. Bakit ganito to? Oh. Gawin na natin siyang integer. System. Yan. Case 1. At yung gusto nating makalabas kung case 1 nga ba siya. Gawin na natin sa baba para mabilis tayo. Ayan, case 2 natin dito. Gawin natin itong 2 dito, at lalagyan din natin ng break. Sige, wag muna para mapakita ko yung mangyayari kung wala tayong break. Lagyan ng default. Ang default natin ay it's not 0. Ito lang 1
try natin i-run to. So, yun, nangingi tayo ng number. Lagay natin 0. Ayan. Yung lumabas 0, 1, 2. It's not 0, 1, and 2. Bakit ba kanyang lumabas? So, ang explanation dyan is dahil wala tayong break keyword na ginamit sa bawat case natin, kaya nagkatuloy-tuloy siya nag-run. Kasi di ba nga 0 yung pinili natin, case 0 na nakita sa case 0, nag-run pa rin siya kasi wala tayong break. Kaya nag-run din yung case 1, ganoon din, wala din break. Case 2 nag-run din, at yung default keyword natin ay nag-run din kasi nga wala nga tayong break dito. Try naman natin kung lalagyan natin siya ng break keyword. Yan. Okay, makaka-copy. Yan, try natin ngayon. Gawin natin 1 pa rin. Ay, 0, 0. Ayan, 0 na lang yung lumabas kasi nga may break keyword na tayo. Kaya ayun yung pinaka-importante sa switch statement, ang break keyword. Try naman natin ng 2. Yan, 2. Yan, case 2 tayo. Yan yung try natin maglagay ng 10. 100. Yan, it's not 0, 1, and 2. Kasi nga wala siya sa case 0, case 1, case 2. Kasi 100 siya. Pero try natin maglagay ng 100 dito. Para makakita ko sa inyo. 100. 100. Yan. Try natin 100. So yan. Lumabas 100. Kasi nilagyan natin siya ng case 100. Ayan, ganyan lang kasimple yung case keyword ay yung switch statement. Today, we are going to talk about arrays. So, this is the tutorial flow. So, una, kailangan natin alamin ano nga ba yung array. Then, we will declaring array. Then, we are going to access those array that they declare natin. So, array is a collection of multiple values in a single variable with the same data type. They are governed by using an index. So, di ba? Alam naman natin na ang mga variable ay isa lang ang pwedeng maging laman o maging value niya. Pero meron din naman tayong type ng variable na pwede tayong maglagay ng maraming value with the same data type. At ito nga, yung array. So, dahil maraming nga value sa loob ng array, ano nga ba ang tawag doon? Those are the elements. Are the individual values in an array. So, mamaya papakita ko sa inyo. So, lipat tayo sa next topic natin sa pag-declare ng array. So, sa pag-declare ng mga array, paano nga ba tayo mag-declare ng array? Paano natin siya ma-determine as a normal variable? Makikita natin na may two types ng pag-declare ng variable sa array. Which is ito nga ang pag-declare with variables at pag-declare ng walang variables. So, dun muna tayo sa pag-declare na merong variables. Bilang tayo ng So, sa pag-declare ng array na may variable, gagamit lang tayo ng first natin ilalagay ang data type.
So, ang gagamitin ko dito ay string. The next natin is yung identifier. Example natin, friend's name. Then next natin, maglalagay tayo ng square bracket para malaman natin na isa nga siyang array. Then next is curly braces. Then maglalagay na after nito, maglalagay na tayo ng mga variable na gusto natin ilagay doon sa array. Example tayo. Okay. And Nathaniel. Ayan. So, makikita nyo, ganito ang pag-declare ng array na mayroong variable na. So, una, maglalagay lang tayo ng data type, which is yung string. Pwede din naman kayo gumamit ng ibang data type. Pwedeng integer, boolean, double, yan, mga ganong data type. Then next naman po is maglalagay po tayo ng identifier. So, kayo na po bahala dyan. Then next po is yung square braces. Square bracket pala, sorry. Then equal, then curly braces. Then yung mga variable na gusto po natin ilagay sa loob ng array. So, ito rin po yung sinasabi ko sa inyo. Ito po yung nabanggit ko kanina na elements. So, kung ano po yung value na nasa loob ng array, yun po yung elements niya. So, next po tayo. So, dun naman po tayo sa pag-declare ng walang variables. Sa pag-declare naman po ng variables, lagay lang din tayo dito ng data type. So, gamit ako ng string. Okay. Para maiba naman. Gagamit naman ako dito ng ibang data type. Gamit ako ng integer. Then, ayun, identifier ulit. So, kunwari, names na lang. Classmate name. Okay. Name na lang ulit. Then, lagay lang tayo ng square bracket. Then, equal. Kung ano po yung data type na inilagay nyo po dito, ganun din po yung ilalagay natin dito. So, kung int ito, int rin po yung ilalagay dito. Okay mo. Then, next po is yung size niya. So, kunwari dito ay 10. And student. Oh, sorry. Nalimutan ko po maglagay ng new. Yan. So,
makikita nyo naman po dito ang pag-declare ng array na may variables, then ang pag-declare naman po ng array na walang variable. So, baka magtanong po kayo, ano po ba yung pinagkaiba ng dalawa? So, ganito po yan. So, pag-declare po ng array na mayroon pong variable, makikita nyo naman po, ikaw na po yung mismong maglalagay kung ano po yung nasa loob ng array. Pero doon naman po sa may pag-declare naman po ng walang variable sa array is wala pong mismong specific kung ano po yung variables po na yun. Pero kung makikita nyo po dito, 10. May nakalagay po 10. So, ibig sabihin po niyan, meron lang po tayong 10 size ng variable, pero wala pong laman. Ganun. Ayun. So, next naman po. Pero, dito po, sa number po na to, automatic na po siya na 10. 10 lang yung value niya. So, hindi na siya pwedeng magdagdag pa. For example, kung nilagay niyo po dito 10, so kapag nirun niyo po siya, hanggang 10 lang po yun. Hindi na po siya magdadagdag, magiging 11. Hindi na po. Hanggang 10. O ano lang po nilagay niyo dito, yun lang po yun. Hanggang dun lang po siya. So, next naman po is yung tayo mag-read and write. So, meron tayong tinatawag na index. So, ano nga ba ang index? Yung index is numbers that representing a position in a collection. So, para mas maintindihan nyo, ayan. So, pagka-accessing naman ng array, so, madali lang naman din siya ang intindihin. So, ganito lang. So, maglalagay lang din tayo ng identifier, then square bracket, then yung index niya. Okay. Example net. Okay. Para mas lalo nyo maintindihan, isipin nyo, ganito siya. Sa index, ang unang bilang niya is mag-i-start lagi sa 0. Kahit sabihin mong yung value mo ay 4, lagi siyang mag-i-start sa 0. Kaya ang bilang niyan, 0, 1, 2, 3. So ngayon, kunwari, gusto mo ipalabas si Angelito. Okay. So natin siya palabasin. Lagay lang tayo ng print line. Then yung identifier natin. Tapos, yung square bracket. So, kunwari gusto natin ipalabas si bullet. So, bilang tayo. 0, 1, 2, 3. Lagay lang natin yung 3 dyan. So, run natin. Yan, medyo matagal po eh. Nakikita nyo? Nag-print ang pangalang bullet.
So, ganun lang siya kadali mag-read sa array. Yun lang. Thank you. So, ayun po. Ako po si James Emery R. Verona, ang magpapaliwanag sa loop. Ang tatlong loop po na ipapaliwanag ko is yung for loop, while loop, at saka yung do while loop. So, ngayon po, let's start. Simula po tayo sa for loop. Ito po yung for loop. Simulan po natin sa pagta-type ng for. Then, parenthesis, int. Tapos, kung ano po yung variable na gusto mo, kunwari, a. Then, equal to 1. So, kaya po a is equal to 1 kasi dyan po tayo mag-i-start sa 1. Tapos semicolon, syempre di po dapat kalimutan yan. Tapos, variable ulit natin, less than, then equal to 5. So, yung a or less than equal to 5, bali dyan po siya uulit hanggat hindi po nagiging 5 yung numbers. So, next, semicolon po. Then, a++. So, dito po, siya po yung nagdadagdag hanggat hindi pa po namimit ng variable natin yung 5. So, kunwari po, 1. Is 1 is less than or greater than 5? Pag true po, magpa-plus po siya ng isa pa. And then, next naman po is magiging 2 is less than or equal to 5. Then, true pa rin po hanggang maging false po para tumigil po sa 5. So, next naman po tayo. Then, system.out. So, kung ano po yung variable natin, syempre, ayun po, ilalagay natin dito sa loob ng parenthesis. So, ayan po, i-run po natin. Ayan po. Ito po yung result. So, 1, 2, 3, 4, 5. Try naman po natin ibahin tong int a is equal to 1. Gawin po natin 2. Magsisimula naman po siya sa 2. Ayan po. 2, 3, 4, 5 na lang po. Ay, paano naman po kung ibahin ko tong a or is less than or equal to 5? Pag gawin ko po siyang 10, magiging hanggang 10 po yung number na matatanggap. Ayan po. Hanggang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, maliwanag po. Ayan lang po yung sa for loop. Next naman po, dun po tayo sa while loop. Sa while loop naman po, magsisimula po tayo sa pag-i-initial ng variable. So, int is a is equal to 1. Simulan po natin sa 1. Then, while variable natin a is less than or equal to sabihin po natin 6. Bali para hanggang 6 po maulit. And then bracket po, syempre wag po kakalimutan, system.out.println. Bali print line po tayo gagamitin. Tapos po, kung ano po ulit yung nakalagay kung ano po ulit yung variable natin, ayun po ulit yung ilalagay dito sa print line. So, kung ano po yung variable natin, ayun po, a. Bali, a po ang ilalagay. And then, ayun po, sa baba po ng print line, dito po natin ilalagay yung pang plus, pang dagdag. Yan. A++ and semicolon. Save po natin and i-run. Ayan po. Bali sa 1 po siya magsisimula at patatapos po siya sa 6. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibahin po natin tong less than or equal. Gawin po natin 10 para hanggang 10 po siya. Yan po. Ang next naman po na papaliwanag natin is yung do while loop. So, wait. Ang do while loop naman po is ganito. Sisimula po tayo sa int. Int po ulit. Variable po ulit natin na a. And kung saan po ulit siya magsisimula sa 1. And then next naman po is do. And bracket. After po ng do, kailangan po laging may bracket. And then next naman po is system
route.print line, and then kung ano po yung variable, syempre yun po yung nakalagay dyan. And then next na, tas syempre po dapat po may semicolon. And then next naman po a plus plus. And then next naman po is i-close po natin yung bracket. Ito po, yan. And then sa baba naman po is another while. Ay, nalimutan ko po pala dito ng semicolon. So dito while po. And then parenthesis, a is less than or equal to 5. So bali parang diyan po siya diyan lang po siya magtatapos. Ayan po, i-try po natin i-run. Ayan po, 1 2 3 4 5. So bali dito po siya nagsimula and dito rin po siya nagtapos. So ayan lang po para sa loop, sa for loop, while loop, and do while loop. Thank you. My name is Bullet Itamakder, and my topic here is methods. What is methods? Methods are block of code that perform a specific task and help organize code. Let's start with creating methods. INTA, INTB, then INT sum, then pagpaplasin lang natin itong dalawang variables na to, like A plus B then semicolon. At the end is system out print line, which is sum para ma-perform natin yung sum plus sum, which is yung variable na yun na kung saan yung pinag-plus yung A and B, yun ang ilalagay dun sa system out print line. Then yun. Then next is comment. Ganyan lang po maglagay ng comment. Then like that, ganyan lang. Comment. It's called creating methods. System out print line, then enter a number, something like that, and the variables gagamitin po natin is integer kasi whole number ating gagawin. TASC dot, and huwag po natin kalimutan na gumamit ng scanner system in. Kailangan po natin yung kapag magamit tayo ng int na variables and ganun. Next int, and for the second system of print line para sa ating pangalawang variable print line. Then copy lang po natin, enter a number, ganun lang, enter a number, and huwag po natin kalimutan lagyan ng semicolon sa dulo kasi mag-error po yan. Ng INTB equals, yun po gagamitin natin sa and INT sum para po pag plus natin yung dalawang variable at makuha ang
and system out print line, then the total and plus lang po at ilalagay natin ang plus po natin dito is itong variable na sum, which is doon po nakalagay yung a and b na ginamit natin sa pinakauna na variable, and then semicolon, and the last one is variable scoping, like ito lang int variable scope equals any number like 20 and semicolon, semicolon, and system out print line, then parentheses. Yung lalagay natin doon sa loob ng parentheses kung ano ginamit nating variable dun sa int na yun. And kapag niran natin to, ayun, edi ilalabas is yung number na equal doon na ginamit natin sa int na variable. And wait lang po natin, since na po may adds. Wait. Then, ganyan lang po kadali mag methods. At yun, lumabas po ang 20. Parameter and argument. Ang parameter ay isang method na nag-a-accept ng values at ng arguments naman ay isang actual na values na pinapasa dun sa method kapag ito ay tinawag. Return keywords. Ang return keywords ay ginagamit sa pag-exit ng methods at pwede ring pang-return ng value. Kapag ang method ay return type, dapat bumalik din ang value ng type na yon. Yung dalawang number na pinag-add, yun ang tinatawag natin na return number. Overloading methods. Ang overloading methods ay nag-aalaw ng multiple methods sa iisang class na parehas ng pangalan pero iisang parameters. At panghuli, ang summoning numbers. Ang method na ito ay ang pag-a-add ng multiple numbers ng magkakasama.